Magandang hapon po, ako po si Re Torres at ito ang latest na weather update ngayong araw ng Tuesday. Sa kasalukuyan po ay patuloy pa rin nating binabantayan at minomonitor itong low pressure area na nasa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. As of 3 p.m. po huli itong namataan sa layong 445 kilometers, kanluran or west ng Dagupan City, Pangasinan at nakikita po natin upgraded na to high chances of development itong binabantayan na low pressure area. Ibig sabihin po nun, maaaring sa susunod na 24 oras or 24 hours ay maaaring maging isang ganap na bagyo na itong binabantayan na low pressure area. At kung mapapansin po natin dito sa ating latest satellite animation, yung sentro nitong LPA ay halos nasa may boundary po ng ating PAR. Ibig sabihin po, dalawa yung posible maging sitwasyon. Maaaring mabuo po siya dito sa loob ng PAR bago po tuluyang lumabas ng boundary, or lalabas po muna siya ng boundary bago po tuluyan maging isang ganap na bagyo. Regardless po kung saan mabubuo itong low pressure area ay hindi na po siya makakaapekto sa anumang bahagi ng ating bansa. Ngunit asahan pa rin po natin ngayong araw ang mga pag-ulan, dala ng epekto ng southwest monsoon o hanging habagat. Kung mapapansin po natin sa ating latest na satellite animation, may mga kaulapan pa rin pong nakakaapekto dito sa may western sections ng Luzon. So dyan po sa may areas ng Zambales at Bataan, pati na sa Occidental Mindoro at Palawan, mararanasan pa rin po yung mga pag-ulan dulot ng epekto ng habagat or southwest monsoon. For the rest of the country naman po, for the rest of Luzon, sa Visayas at Mindanao, ngayong gabi po mataas yung tsansa ng mga thunderstorms, mga biglaang pag-ulan, pero pagdating po sa umaga, unti-unti na pong mababawasan yung mga pag-ulan or aaliwalas na ulit ang panahon. Regardless, ay patuloy pa rin po tayong mag-monitor ng mga thunderstorm advisory na nilalabas po ng Pag-asa Regional Services Division. Bukas naman po sa magiging lagay ng panahon dito sa Luzon, dulot na patuloy na magiging epekto ng habagat, mostly dito po sa may western section ng Luzon area. So may areas po ng Zambales at Bataan, pati na po sa Occidental Mindoro, ay magpapatuloy pa rin yung mga kalat-kalat, mga pagulan, pagkidlat at pagkulog. For the rest of Luzon po, improving weather conditions po tayo, ngunit may mga tsansa pa rin ng mga thunderstorms, especially pagdating po sa hapon o sa gabi. Temperature forecast po para sa mga piling syudad dito po sa Luzon. For Baguio po, nasa 24 degrees Celsius maximum temperatures, 32 degrees Celsius naman para sa Metro Manila, at 30 degrees Celsius naman para sa Tagaytay. For the rest of the country naman po dito sa Palawan, dulot ng patuloy na epekto ng southwest monsoon o habagat, mararanasan pa rin ang maulan na panahon dito po sa Palawan area. Meanwhile, for Visayas and Mindanao area naman po, improving weather conditions po tayo, especially sa may western sections ng Visayas. Pero may mga tsansa pa rin ng mga isolated na thunderstorms, especially pagdating po sa hapon o sa gabi. So babala pa rin po sa ating mga kababayan na posible pa rin ang malalakas na buhos ng ulan pag severe po ang thunderstorms. So manatili po tayong mag-monitor ng mga thunderstorm advisory na nilalabas po ng ating Pag-asa Regional Services Division. Temperature forecast po para sa mga piling syudad for Palawan, Visayas, and Mindanao. For Puerto Princesa po, maximum temperatures aabot ng 30 degrees Celsius. For Metro Cebu naman, 30 degrees Celsius din. And maximum temperatures naman for Metro Davao aabot ng 32 degrees Celsius. Para naman po sa sea conditions or kalagayan ng ating karagatan, wala pa rin po tayong gale warning na nakataas sa anumang bahagi ng ating bansa. So malaya pa rin po mga kalayag, yung mga kababayan natin, ingat lamang po sa mga planong lumayag dahil sa mga potensyal na mga isolated na thunderstorms sa mga karagatan or offshore thunderstorms. So posible po yung mga biglaang pagbugso ng hangin at malalakas na mga pugulan sa karagatan. So doble ingat po sa ating mga kababayan na maglalayag. Para naman po sa ating 3-day weather outlook or lagay ng panahon sa mga piling syudad sa ating bansa sa susunod na araw or Thursday hanggang sa darating po na weekend. For Luzon po ay expected po natin ng improving weather conditions dahil patuloy na or inaasahan natin dahil sa patuloy na pagkilos nitong low pressure area or potential na bagyo papalayo ng ating bansa ay unti-unti ding mababawasan yung epekto ng habagat sa ating kapuluan. So for Metro Manila, Baguio City, and Legazpi City from Thursday until Saturday ay makakaranas po tayo ng partly cloudy to cloudy conditions pero may mga tsansa pa rin ng mga panandalian ng ulan pagdating sa hapon o sa gabi. For Visayas naman po gayon din, inaasahan din po natin ng mainit na panahon, especially pagdating ng tanghali at pagdating po sa hapon o sa gabi, may mga posibilidad din po ng mga isolated na thunderstorms.
Samantalang dito naman po sa Mindanao, ganun din, inaasahan din po natin ng mainit na panahon mula Thursday hanggang sa darating na Sabado. At kung may mga pagulan man ay dulot din po ito ng mga isolated na thunderstorms. Paglubog po ng araw ay 6:28 p.m. at sisikat naman bukas ng 5:29 a.m. For additional information po or karagdagang impormasyon, bisitahin lamang po ang aming social media accounts. Patanaran po ang aming website pag-asa.dost.gov.ph. At yan lamang po latest mula dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Ako po si Rhea Torres. Magandang hapon po sa ating lahat.